Nakatulog din siya, guys. Nakatulog din yung baby ko. Sabado pa nga lang ng umaga mga karimix ay nagsusukahan na tong Junakis ko. Noong una ay akala namin kung ano lamang or nalamigan lang yung tiyan niya. Pero nung pangatlo nga ng hapon na nga hindi na nga siya kumakain at nung pinakain nga namin nung hapon eh sinuka pa rin niya. Nagdesisyon na nga kami na dalhin na ito sa ospital. Habang maaga pa nga. Kesa hintayin pa nga namin na dumilim saka kami kikilos. Bukod nga sa Sabado ay kinabukasan ay Linggo kaya lalo kami mahihirapan. Wala na nga clinic na bukas that time dahil hapon na nga rin ito kaya naman naisipan namin na sa Granha dalhin pero nire-renovate daw ang ospital. Since malapit ang Divine Love dito nga sa Granha at nandito na rin kami sa place na to, dito na lang namin nadala dahil talagang kailangan na at emergency. Fill up nga muna ako bago siya swerohan. Very good yan eh. No. First time nga nangyari sa kanya to na ma-hospital kaya naman talagang kabog na kabog ang dibdib ko. At awang-awa nga ako sa kanya kaya naman yung nurse na lang ang humawak sa kanya dahil talagang hindi ko carry. Medyo natagalan nga kami sa emergency dahil nga hinahanap pa namin yung booster card ko na hindi ko makita kaya naman nagpa-antigen na lang kami. Bago nga kami dito inakyat sa taas sa aming room. May mga tatlong klase nga silang ng room na pwede nyong pamilian. Semi-private at yung private na may TV. Pinili ko na nga lang yung private room kasi para medyo mas mura naman, TV lang naman ang wala. At na maging komportable naman kami na kami lamang at dalawa din naman ang pwedeng bantay. Kung room naman ng hospital na private ang pag-uusapan eh talaga namang maayos at malinis dito. Nakatulog din siya, guys. Nakatulog din yung baby ko. Ay, okay naman dito sa kwarto namin, solo namin, guys. Bukod nga sa malinis at maayos na kwarto ay meron din silang kit na binibigay. May toothbrush, tissue, spoon and fork, water, thermometer, sabon, shampoo, at alcohol nga na hindi ko rin naman inaasahan dahil first time nga namin ma-hospital kaya hindi ko naman alam yung mga ganito. Hindi naman sakitin ng Junakis ko, yung normal na sipon ubo lamang. First time lang talaga to. At kung kailan malakas naman siya, wala siya nararamdaman, sumuka lang siya at ito nga, iyon, kailangan siyang i-admit. Para din nga malaman kung anong cause, bakit siya nagsusuka. At bukod nga doon kailangan niya swerohan dahil baka ma-dehydrate na nga siya. Mas okay na nga rin to para naman mapanatag na yung loob namin dahil bata nga ito. Hindi naman to magsasabi kung ano masakit at kung anong nararamdaman niya. At kudos nga pala sa mga nurses at sa mga utility ng hospital dahil talagang napakamaasikaso nila. Mga 9 PM nga ng gabi bumalik na ulit dito si Habibi at may dala na ng pagkain at gutom na nga rin ako kaya kumain muna kami. Ay, time check ay 12:51 na guys. Hindi ako makatulog siguro kasi medyo hindi ako sanay kasi nasa ospital nga kami. So, hindi ako makakatulog. Pero tulog na yung baby ko. Oh. Tsaka yung daddy niya tulog na. Ayun. Ayun. Ayun po. Siguro medyo naninibago lang kasi sa tagal-tagal ngayon lang naman ako napaanulit dito sa ospital. Tsaka hindi naman nagkakasakit to ng ganito talaga yung may admit, hindi talaga. First time talaga to nangyari. Kaya sana naman hopefully bukas may pedya na siya. Darating bukas yung pedya niya kasi yung mga nag-round ngayon mga doktor, hindi ko ano kung pedya sila pero ang alam ko kasi tomorrow pa yung pedya kaya yung findings niya is wala pa pero nakuhaan na siya ng dugo ng ihi kaya medyo okay na rin, hindi na rin naman siya nasuka pero medyo parang may sinad siya kasi may iinit siya na anuhan na rin naman siya ng gamot tsaka naswerohan na rin siya. Ayan guys. Kaya thanks Lord din kasi naagapan ko naman at least hindi naman tayo dumating dun sa talagang malala kaya thank you Lord talaga. Ayun, ito pipilitin ko ng matulog guys ha. Sige, bukas ulit. Good night guys. Puti na patulog ko na yan, magang-maga ang mata kaya iyak. At ito nga, Sunday nga today na at ito okay na siya, masigla na at ito madaldal na nga din, hindi na rin nag-iiyak. At awa nga ng Diyos, okay na lahat ng result niya as today Sunday, baka tomorrow pwede na kaming umuwi. Intay na lang yung sasabihin sa kanya ng pedya niya. At yun lang for today's video mga karimix, maraming salamat sa panonood.